Sige, papanataan ko na siya nito. Sige, ikaw na. Sabihin mo sa kanya na may spike strips tayo. Meron tayong isang lalaki dito na may probable cause para arestuhin natin siya dahil sa paglabag sa isang felony order. Sige, gagamitin ko to laban sa kanya. Nakuha na natin. Tagumpay. Sa palagay ko, nalilito siya sa nangyari at pahilaga tayo sa Broadway. Oh, pumasok siya sa parang dead-end na driveway sa unahan. Oh. Nakita ko siya, kakalagpas ko lang sa kanya, nasa isa lang siya sa mga driveway dito sa May Beverly. May iba pa bang malapit dito? Nasa kotse siya. Sabihin mo sa kanya na patayin ang makina ng kotse. Paglabag sa utos, patayin ang makina. O, patayin mo ang makina ng kotse. Ayos lang, pero patayin ang makina. Huwag kang magpakatanga. Pinatay niya ang makina ng kotse at tinaas ang mga bintana. Madilim sa loob. Nakikita ko siyang gumagalaw. Oy! Lumabas ka na ng kotse, hindi kita makita sa loob. Huwag isara ang pinto. Sige. Sige. Hayaan ka namin gawin lahat yan. Una, kailangan ka namin mailabas sa sasakyan para sa kaligtasan ng lahat. Naiintindihan mo ba ang sinasabi ko sa'yo? Sige, gawin na natin yan ngayon. Ipapapunta ko siya dyan. Pumunta ka sa kabila, paparating si Jason. Humikot ka at lumapit sa kanila. Itaas mo lang ang mga kamay mo para makita nila. Itaas ang mga kamay, ipatong ang mga kamay. Itaas mo lang ang mga kamay mo. Nagtagumpay kami sa operasyon at na-arresto na siya. Dati na siyang tumatakas, kaya yon ang parang pinili namin. Ayokong tumakbo siya dahil may record siya sa droga at baril. Kaya nandito lahat ng sasakyan at naging malaking issue ang pagpapalabas sa kanya sa kotse. Parang 22 birdshot ito. May maliit ka bang 22 na baril dyan sa loob? Wala akong nakita. May nahanap kaming ilang bala ng kalibreng 22 pero walang baril. Sa ngayon, ang meron lang tayo ay paglabag sa utos bilang probable cause. May ulat na may nagtangkang magnakaw sa kanila. Itinulak sila at tumakbo papuntang 7-Eleven. Naghahanap ng lalaking nasa 20 anyos. Ethan the Flutter, Maong, at the Fool in the Sneakers. Tama, kaya tayo tumutugon na yon dahil sa isang robbery. Mukhang may nagtangkang magnakaw mula sa ibang tao. At pagkatapos, itinulak nila siya pababa at tumakas na naglalakad. Maraming malilit. Putangin ng mga daan dito. May lalaki sa gubat na may backpack. Pwedeng pangalan. Fairly Indian Noviembre, Tango Hotel Yankee Alpha. Lalapit ako at kakausapin siya. Date of birth, 282. Kailangan kong kumuha ng mga tauhan. May isang lalaki na tugma sa paglalarawan na may dalang backpack. Nakita niya ito. Pumasok siya sa gubat.
Nakuha ko siya. Tumakay ka ba? Oo, mukhang tume siya sa sapa. Pwede mo ba? Ipatukoy sa biktima ang suspect. Halika dito. Ilagay mo ang kamay mo sa likod mo. Umikot ka. Umikot ka. Ilagay mo ang kamay mo sa likod mo. Ipakita mo ang mga kamay mo. Kamangha-manghang bagay. May ID ka ba? Itong mikropono na ito, Nasaan ang kotse mo? Nandun lang yan sa baba. Over there. you help me? Tumahay siya sa ilog. Oo, sandali lang. Pakiusap, tulungan mo ako. Nagiging maayos din ito. Mag-isip ka. Donut. May natanggap kaming tawag tungkol sa pangho-hold up na kakagaganap lang. Isang tao ang itinulak at tinakawan ng $5. Nakahukot siyang nakaupo. Nagkaroon siya ng code brown. Kinilala ng biktima ang suspect. Kinilala siya ng biktima na 100% na siya ang suspect na may aktibong warrant dahil sa hindi pagdalo sa korte sa aming ahensya. Kaya maganda ang pagkakahuli. Hahabulin ng HP ang sasakyang yon. Halos nasa US 1 na rin sila ngayon. Sige, mga unit, yun lang ang kailangan natin. Hiwa-hiwalay na dahilan. Walang ingat siya, palipat-lipat sa mga linya ng kalsada. 206. Kung kaya, maglatag ng spike strips. Oo, papalapit na siya sa 20th. Tara na. U-turn, papunta sa Timog. US 1, sobrang pabaya ang pagpasok sa matagal na trapiko. Itim na driver. Dumaan siya sa tugay. Wala na ba siya? Mukhang nasa A1A na sila ngayon at nawalan lang sila ng mga gulong. Kaya sana ay matatapos na ito dito sa lalong madaling panahon. Kasama ang tulay kung makakapasok sila diretso at makalabas sa Dalampasigan. Sige, parang nauwi lang ito sa isang dead end. Mukhang may bumaba at tumakbo sa dead end. Bumaba. Hanggang dito lang ako makakalakad. Kaya, Tatanungin natin dito kung may kamera sila sa gilid. wala silang mga camera dito sa gusaling ito. Mukhang wala talaga. Uy, tumabi ka muna. Oh, Tony, dito ka dumaan. Sige, hawak kita. Oo, Tony, ito yon. Hey, Dave, Tom Naomi. Humiga ka ng padapa, mapipigilan mo ako. Huwag ka pumasok, putang ina!
Oy, kumusta, baby? Pwede mo bang buksan ang ilaw? Ibaba mo, ayos na! Oo, kunin mo na yung isa mo pang RBS. Hoy, custody. Itulak mo ang taser palayo, ako na bahala sa'yo. Meron ka ba anong mga tulis na makaturo o makasaksak sa akin? So, nagjo-joyride lang kayo ngayong gabi? Kanino yung kotse na yan? Ay, hindi. Hindi mo alam? Sige. Paano kayo nakita? Siya bang sumundo sa'yo gamit ang kotse o... Hindi ko alam. Habang inilalagay namin sila sa likod ng mga patrol na sasakyan, inamin ng isa sa mga suspect na kakanakaw lang nila ng kotse at sila lang ang sakay nito. Sa huli, magsasagawa pa rin kami ng paghahanap sa lugar. Titingnan kung may tinapon silang anumang bagay. Di yan ang kami ngayon. Pinagkampaintuin ng gun unit ng sasakyan pero tumakas yung mga ito. Kaya sinusubukan lang namin makakuha ng pwesto sakaling pumalpak sila or may mangyari. Yung plaka ay nakarehistro sa may-aring may BU warrant. Sige, papalapit na siya sa atin ngayon. Mukhang ganun. Sige. Sa tingin ko, mapapatuloy siyang lumapit sa ilog. Want to tell him we got sticks? Maganda ang tama! Maganda ang tama! Lahat ng 4 na gulong! Dapat ay titigil na siya sa lalong madaling panahon. Mukhang kailangan nila siyang mapatigil. Pare, tinamaan natin siya. Tinamaan natin siya ng gusto. Talaga? Nadaanan niya yun ng lahat ng gulong niya at tinamaan ng spike. Sa tingin ko lahat maliban sa likod dito, tama? Likod sa driver's side. Hindi man lang siya gumalaw. Hindi ko alam kung nakita niya. Hindi niya man lang minaneho. Sa tingin ko nga, hindi niya nakita siya. Tapos na kami pero nalaman namin may mga warrant palang suspect para sa aggravated robbery. Kaya inutusan kami ng command na ipagpatuloy ang habulan. Nakapwesto kami kung saan dadaan ang inaabol para mailagay ang spike strips. Tinamaan ko ang 3 gulong. At patuloy pa ng kaunti ang habulan bago siya huminto at nahuli namin siya. Ngayon, kailangan niyang harapin ang warrant at pagtakas sa pagnanakaw. At pagkatapos, kailangan ko makipag-ugnayan sa game unit para malaman kung may iba pang mga kasong isasampa laban sa suspect. Nandyan si Joshua Dennis. Tinatangkang pahintuin ang mukhang Corvette. Pumunta tayo sa isa pang pulis na sinusundan natin dito sa Baton Rouge, kasamang isa pang Corvette, si Opisyal Devin Johnson.
Manatili ka sa likod niya, Chris. Ipapatigil ko na ito. Ibinapaalam namin na may isa kami huliin. Papunta kami sa Ilaga, sa airline. Tapos babiyahe kami papasilangan sa Highway 12. Sa ngayon, may hinahabol kaming sasakyan. Susubukan naming harangin at payuntuin. Susubukan naming payuntuin ng isang Chevrolet Camaro na kulay asul. Plaquemine, Texas, la. Paalala, papunta pa lang kami sa Silangan at malapit na sa South Sherwood. Kita ko pa rin siya, kumpirmado. $2,517. Dadaan na kami sa Sherwood. Pasilangan pa rin kami sa I-12. Pasilangan pa rin kami sa I-12. Malapit na kami sa O'Neill. Ay, Millerville pala, sorry. Paalala lang, dadaan na kami sa Millerville, pasilangan pa rin kami sa I-12. Pasilangan pa rin kami sa I-12, dadaan ng Millerville at papalapit sa O'Neill. Pasilangan pa rin kami sa I-12, dadaan kami sa O'Neill. Papalapit na sa Dental Springs. Sige, itutuloy pa rin namin ang habulan ngayon. Papalapit kami sa ibang lugar. Papasok na kami sa Livingston Parish. Pasilangan pa rin kami sa I-12, papalapit na sa Dental Springs. Unang exit. Sige, habang inahabol niya ang Corvette na yon. Uy Chris, nakikita ko pa rin siya. Sa Baton Rouge, Louisiana, patuloy hinahabol ni Opisyal Johnson ang Corvette na yon. Alis na tayo. May tumawag at sinabing tinamaan niya ang Raising Cane sa I-12 kasama si Forge. Pupunta tayo para makausap siya. Kaya ngayon pupunta na kami. May tumawag na di nagpakilala at sinabing ang inahabol nating sasakyan ay nasa Raising Cane sa Ford. Susubukan namin kontakin siya. Kung ganun, dahil alam natin tatakbo siya, haharangin namin ang sasakyan niya. May felony cases na tayo laban sa taong ito. Chris, huwag mong sungin ang traffic light na to. Wala akong nakikitang aso na ilaw ng pulis. Mukhang may nakakita sa sasakyan at susubukan nilang harangin siya doon. Ngayon, yung sasakyan na hinahabol natin ay nabangga sa Hell's Ferry. Lalapit tayo at kakausapin siya. Tara na, Coleman! Ipinaalam namin na ang sasakyan 52 ay nasa South Sherwood at Hales Fair. Titingnan namin kung lalapit ako roon.
May nakakita sa kanyang tumatakbo sa likod ng tubo. Itim na lalaki. May cellphone dito. Cellphone. Asti. Iminumungkahi namin ang mga tungkod. May kahoy kami sa likod nito. Kasama ka ba namin sa kotse? May cellphone kami para kay Keltico. Uy, ano man yung suot niya? Naalala mo? Hindi ko alam na may suot siya. Biglang lumitaw ang kotse at nabangga ako. Tapos bumaba siya at umalis agad. Siguro aso na shirt ang suot niya. Pwedeng asul na shirt ang suot ng subject. Pwede mo bang iparating sa DOTD na tinanggal niya ang karatula sa kanto ng South Hills Trail malapit sa interstate? Magdudulog ito ng abala sa daan. Siya lang po ba, ma'am? Isa lang ang bumaba sa sasakyan. Sige. Naintindihan ko. Salamat po, ma'am. Para lang sa dokumentasyon, lisensya ng driver. Opo, sir. Kaya nung nakita mo siyang tumakbo, nakita mong dito siya tumakbo. Literal lang siyang nagsalita tapos biglang tumakbo at tuloy-tuloy lang ang takbo niya. Ano ang suot niya? Maaring asul na shirt ang suot niya. Pero di ako siguradong Afrikanong-Amerikano siya. Sinabi kong pumunta siya sa timog sa likod ng Racing Canes. May suot siyang asul na kamiseta. Iniwan niya ang telepono at Kifa. Susuriin namin ang kotse para makahanap pa ng dagdag na impormasyon tungkol sa kanya. Baka pati pangalan niya ay nasa Bluetooth. Si. Sige, hindi ko alam. Para sa atin naman ito. Kaya itong sasakyan na tumakas sa pulis kanina. Bumalik siya sa dati niyang pinanggalingan. Habang kumakaliwa siya, bumangga siya sa sasakyang ito dito. Bumaba siya at tumakbo papunta sa masukal na lugar dito. Oy, may kasama ba siyang iba dito? Wala. Anaya, isa lang ang lumabas. Sige. At tumakbo siya diretso. Pabalik doon. Dito mo ba ilalagay ang kotse? Chaka, Vils, apat na po, walong sasakyan. May bagong update. Ninakaw sa sasakyan. Alamin namin kung saan ito ninakaw. Sige, kukontakin namin ang may-ari at ipapaalam kung nasaan ang sasakyan. Hindi na nila ito mapapandarang palis, kaya ipapatow namin. Tapos sila na lang ang makipag-ugnayan sa insurance para sa susunod na gagawin. At titingnan din namin kung saan ninakaw ang sasakyan. Kaya, ayan. Pinanatili nila yon na naka-on at maingay at inilapat sa gusali. May mga pulis tayo naka-istasyon dito bilang isang sasakyan. Kumuha na ng impormasyon at ang Isang lalaking itim at babaeng itim ang tumakbo sa kapitbahayan. Alright. Mga padlock. Walang tao sa kubol. Ngayon, pupunta tayo sa Baton Rouge kung saan may naganap na car club meetup kagabi. Pinara ni Deputy Devon Brown ang Camaro, pero tila nakipagkarera ang driver. Pinalaya rin ang lalaki. Sunod, pinara ni Opisyal Joshua Dennis ang kuting Corvette na may peking personalized plate na Vet Hub. Medyo matagal bago ko naintindihan habang kinakausap niya yung driver. Pinara ni Opisyal Devon Johnson ang driver ng asul na vet na tumakas. Nalaman na ninakaw ang kotse mula sa Jefferson Parish. Hindi na nila nakita ang kotse. Tapos nakita ito sa parking lot ng Racing Canes
na tila na aksidente. Tumakbo palayo ang driver. Ayon sa isang saksi na ang kotse ay nasira sa aksidente, Ang driver ay isang itim na lalaki na nakasuot ng asul na damit. Ganito na ang vet matapos ang aksidente. May ski mask sa trunk. Malamang na hindi nag-ski ang driver. Pagkatapos ng sign-off, 3 drone at 2 K9 unit ang naghanap sa suspect. Nahuli rin siya sa uli. Ang pangalan niya? Si Tevin Marcus Washington, 27 ay kinasuhan ng pinalalang pagtakas sa pulis, pinalalang paninira sa ari-arian at paglaban sa autoridad. Maraming kaso, pero nahuli siya. Siyam na raan at 13, sinusubukan kong habulin ng isang motorsiklo sa St. Andrews. Itim na motorsiklo kasama si Broadbow Mike, nakakamo jacket, papunta sa Maga, pinatigil dahil sa reckless driving. Yung motorsiklo, padalos-dalos magmaneho at muntik mabangga ng kotse. Susubukan natin siyang pahintuin, papunta tayong San Andrews, papunta sa Broad River. Bilis, siyam na po, walang trapiko. Alamin natin ang pupuntahan natin. Mukhang magiging motorsiklo ito. Papasok na, pare! Papasok na, pare. 50 ang bilis. Whiskey mix sa motorsiklo. Wasakin ang tindahan. Papasok na sa Broad, 80 ang bilis. Walang pagsubaybay. May konting kapiko na sa unahan. Sige Curtis, alam mo ang lugar na kinaroroonan niya ngayon? Sabi mo, inaasahan mong babalik siya sa interstate dyan. Tama, dahil nandyan ang I-20, malamang sasakay siya roon at susubukang makalayo kay Braylon sa interstate na ito. Buti na lang magaling magmaneho si Rayland. Malamang sasabay muna siya sa lalaking ito. At Corporal El Cabara, laging mahirap habulin ng isang motorsiklo. Tama, ibig ko sabihin mas mabilis silang umarangkada kaysa sa atin at kayang dumaan sa mga lugar na hindi natin kayang sundan. Kaya magaling talaga ang ginagawa niya na nakakasabay siya at sinisiguradong ligtas siya habang ginagawa ito. Madalas nating pag-usapan na bawal gawin ang pit maneuver. Nabanggit ko na ito at may mga nagpakita ng video mula Arkansas na may nag-pit maneuver sa motorsiklo. Pinakamahalaga, bawal ang pit maneuver sa motorsiklo sa halos lahat ng departamente. Sinabi nila na banayad lang daw ang pagkakatapik. Oo, banayad na topic. Sige. Sige, may tao sa likod ko. Gusto kong umabol ka sa akin. Ikaw na ang mag-report. Bilis na 100 at 25 lane 1, maluwag ang trapiko. Hindi maganda, nakuha ko na. Lalabas ako ng 21 pounds hanggang 63. Slow. Water traffic. Speed over 100. Sasabihin ko na. Sige, sinusubukan pa rin naming mapatigil ang helicopter na ito. Nasa ilalim ngayon ang bilis. Mga baba ito, mga 25. Curtis, anong sasakyan ang minamaneho ni Braylon Salmon ngayon? Naniniwala akong nasa expedition siya, yung Ford Expedition, na may nakakabit ding mga kamera doon. Kaya may advantage siya kasi pwede rin silang mag-zoom in. Pero mabilis din talaga ang mga expedition na yan.
Sige, sinusubukan pa rin nating pahintuin ang motorsiklo. Kailangan natin ng 50 milyang marka pababa. Nasa unang lane, mas mabilis kaysa sa lahat ng nasa lupa. Sinubukan ko siyang pahintuin agad kasi muntik na siyang mabangga ng kotse. May balita na ba tungkol sa SLED 500? Uy, expert ka sa kotse. Pwede mo bang daan ang traffic light mo? Kaya malinaw na nasa interstate sila. Nasa interstate sila doon at ang bilis ng takbo ng taon to. Si Corporal Remick, alam mo, kapag ganitong habulan at pag-iingat sa paghahabol ng motorsiklo, hindi lang ito para sa iba, kundi pati rin sa hinahabol mo. Tama. Dapat kang mag-ingat, lalo na sa suspect na walang helmet at tumatakbo ng higit 100 sa freeway. Delikado talaga. Oo, tama ka. May advantage din tayo kasi may helicopter tayo. Sigurado ako na itawag na nila ito. Monitor din ito ng lahat ng deputy. Kahit pumapasok sa ibang county, alam nila kung saan papunta, na maganda rin. Malapit na sa 50, walo nasa lane 1 pa rin, 75 milya kada oras. Lampas na sa 50, walo, ang susunod na exit ay ang 55. Patuloy pa rin sinusubukang pahintuin ang motorsiklo na ito. Maaaring sinusubukan niyo umabot ng 100 milya bawat oras. Pupunta tayo sa kanluran. Nasa unang lane. Lumabas sa 57 mile marker, nasa lane number 3, siyam na pong milya mula sa Alright, settle lane number 2, coming up to the 55. Mukhang habot ka ng 55 at magkasama pa rin patungong kanluran. Umabot na ito sa 115. Wow! Lampas pa sa 115 habang nagpapatuloy ang habulan na ito. Lapat na sa 55. Lapat na at papalapit na sa way station sa loob ng 1 milya. Salamat, makukuha ko ang 51 pagkatapos nun. 130 miles per hour like that. May ilan pang unit sa likod ko na nag-uulap ng galaw sa habulan para makapag-focus ako sa pagmamaneho. Kaya Corporal Remick, ano ang narinig nating sinasabi ni National Deputy Salmon doon? Siya ang pangunahing unit sa habulan, kaya focus niya ngayon ay magmaneho lang. Ikinuwento niya kung paano tinutukoy ng mga kasama niya ang direksyon, bilis at kondisyon ng kalsada para mapokus siya sa ligtas na pagmamaneho. Mas mabuti pang huminto ka na sa puntong ito. At mas pinadadali ito sa ilang aspeto dahil nananatili siya dito sa freeway. Kadalasan ang mga ganitong motorsiklo ay nakakatakas dahil lumalabas sila sa freeway, kaya mahirap silang habulin. Tama, paglabas nila sa freeway, pwede na silang dumaan sa looban at madaling mawala. Habang nasa freeway pa, sana maitaas na ang helicopter para makatulong sa kanila.
milya bawat oras. Like that. Hindi maganda yun. Malalaman natin kung saan siya papunta. Dahil na ito ay mahal may kapatnakot, siyang papasok na kami sa matinding trapiko. Sige, kumukuha siya ng mas maikling daan. Corporal Gabar, pinag-uusapan lang namin na kahit sobrang pabaya siyang magmaneho, sumusunod pa rin siya sa ilang mga patakaran sa kalsada. Oo, interesante. Ibig ko sabihin, may kaunti pa rin siyang pag-iingat sa kalsada. Makikita mong pinahahalagahan niya talaga ang kanyang buhay at buhay ng iba. Pero sa kabila nito, tumatakas pa rin siya sa pulisya. Nakakaintriga. Sa higit 115 milya bawat oras. Sige, pangit mo is tumungo sa kanluran. 110 milya kada oras. Kanina pa natin hinahabol ang taong ito at hindi pa rin siya humihinto. Nakalusot siya sa trapiko, school bus at malalaking truck pero pabaya pa rin ang kanyang pagmamaneho. Kaya susubukan namin pigilan ang taong ito kung kaya. Alright, so it's 130 miles per hour. Kumayan na lang. Like that. You could also, they're planning down. Sige, kunin mo ang apat-abot. Ibati sa law ng Luwija. Zero way, number 1. Kailangan natin ng 100 at 13 bagong trapiko. Sa tingin ko kukunin ko ang Japa. Hatiin ba niya ito? Hatiin ba niya ito? Tabi kayo, tabi kayo. Lumayo kayo sa daan. Tabi! Tinutulungan mo siya. Lane number 1, 115 miles per hour. Curtis, pinag-uusapan namin na baka doon siya bumaba sa exit na yon, gaya ng sabi ni Braylon Salmon. Alam mo, kasi may parteng hindi agad makakababa si Braylon. Akala namin kukunin niya pero tumuloy siya, mabuti para sa amin. Pwede pa rin namin siyang habulin. Alright, pass the ball, 42. Lane number 1, speed about 115.
Ipinapanood namin ang habulan ng motorsiklo sa Richland County na tumagal na ng mga 20 minuto o higit pa. Minsan umaabot ng halos 100 at 20 milya bawat oras ang bilis. Mas mabuti pang huminto ka na pare. Tumigil ka na lang pare. Stand by phone na. Pwede din mo nang subukan gumawa ng galaw at ituloy mo na lang. Sige, mukhang nasa may 39 na tayo. Bumaba ka na sa bisikleta pare. Pakishop, huwag mo akong ubarin. Kaunti lang tila ko. Humiga ka sa lupa. Humiga ka sa lupa. Pakishop, huwag mo akong saktan pare. Huwag mo pong saktan ng braso ko. Hindi naman ako lumalaban. Sige. Siyam na puwet, 1,360 siyam. Sige, sinusubukan kong tiisin. Pare, narinig mo yon? Ako ang naghatid kay Juan dahil tapat ako sa'yo. Kailangan ko nang umalis. Tumayo ka. Tumayo ka? Fair. See? Ay Diyos ko pare. Sige, may karapatan ka manahimik. Ano man sabihin mo, Kenneth, ay maaaring gamitin laban sa'yo sa korte. May karapatan kang kumausap na abogado at makasama mo siya habang ikaw ay tinatanong. Kung hindi mo kayang kumuha ng abogado, bibigyan ka ng isa para kumatawan sa'yo bago ka kanungin kung gusto mo. Maaari mo piliin kahit kailan na gamitin ang mga karapatang ito. Huwag sumagot sa anumang tanong at huwag magbigay ng anumang pahayag. Sige. May dala ka bang droga? Hindi ko alam. Nasaan sila? Kung gano'n, paparating na sila. Nasa kaliwang bulsa ng pantalon na yun. Yan ay isang daliri sa paa. Tumirik ba ang bike mo? Oo, normal lang sa laro. We want! Hindi kami titigil. Hindi talaga kami tumitigil. Muntik na akong mamatay. Hindi tumitigil ang Richmond County. Muntik na ako mamatay. Kasalanan mo sana yon. Hindi. Oo, totoo yan kasi tumakbo ako. Hindi ka dapat tumakbo. Pinipigilan lang kita dahil nabangga kayo ng kotse. Alam ko. Oo, kaya nga sinubukan kitang pigilan. Nakuha ko na lahat ng driver, pero wala pa galing sa kanya. Saglit lang. Siguro nga. Hindi ko alam kung alam mo ang tungkol sa leeches. Visit sila. Paano mo siya kilala? Okay, kaibigan kami, pero hindi kami ganun kalapit. Anong sabi mo? Magiging ganun tayo. Dinala niya ako ng mga 2 beses. Sige, lumapit ka rito. Dinala niya ako, coach. Mamamatay na siya. Sige. Nasira talaga ang palaka ko. Pinapatay niya ako ngayon. Anong droga meron ka? Hindi ko alam kung ano laman yan or kung ano wala. Walang mga karayom o kahit ano. Sige, basta hindi ako matutuso. Hindi naman makakaturok yan. Sige, mukhang wala namang laman ng bulsang ito. Hindi mo alam na kaya ako magmaneho ng ganun, di ba? Putek, hindi ko nga alam. Tinitingnan kita, sinusubukan kong tumingin sa harap niya. May malaking mansa ka rin dyan, tol. Oo nga. Oo, Panginoon. Meron din ako sa ng braso ko. Hindi, totoo yun. Mag-bike tayo sa buron, hindi naman yung katagalan. Bumalik ka, lalagay ko to. Tara, ayos, ingat sa ulo ko. Sa totoo lang, ganyan lang kalayo yan. Hindi rin ako maubusan ng gasolina. Siguro 5 na ang ilong ko. Ibig ko sabihin... Ginawa mo na ang parte ko. Sige, salamat. Nakakatawa yon. Ano nakakatawa dyan? Sinong tumatawa? Para mumingiti ka sa camera na yan kasi hindi mo na ako kailangan. Tinitingnan ko lang naman kung ano ang mga laman ng bulsa mo. Mga guantes at isang bagay na katulad mo. Ano ang laman nito? Sige, may timbangan ka ba? Hindi ako.
natulog ng maaga. Anong klaseng droga yun? Anong susunod? Ikaw ang magsabi sa akin, nasa bulsa mo yun. O sige. Ikaw ang mag-imbestiga. Hindi ko pinalalaki ang issue sa maliit na baril. Na-incriminate mo na ang sarili mo. Alam mo, Dale? Alam ko nang eksakto ko ano yun. Mukhang kokaina yan sa tingin ko. Ano yan? Sabi mo sa akin ko ano yan. 18 bala yan. Ganoon naman dapat. Traffic violation yan. Mas mataas itong itinakdang gitna. Tumabas ka rito at kunin mo ito. Hindi, pabigat lang yan. Gusto mo bang i-draft ko si Nick Witt? Aha. Ang mga guwantes ay talagang para lang sa isang haligi. Baka kilala nyo ang anak. Ay hindi ko sasabihin ang pangalan niya. Hindi ko rin sasabihin ng sa akin. Isa siyang paraplegic. Hindi, kailangan ko munang kunin ng mga patakaran ng mga bakla. Sige. Sinundo lang niya siya sa ospital. Para saan ang mga gamot? Kung ginagamit mo ang gloves para tulungan ang kaibigan mo gumangon sa kama. Tulungan ako manatiling gising at may balik siya sa kama. O alam mo, pumasok at... Alam mo, gumagawa sila ng mga energy drink, di ba? Putik. Baka kailangan nilang gawin yon. Hindi ba yon? At masama sila para sa'yo. Hindi yon. Hindi yan kadere. At hindi yan masama para sa puso mo. Kung miniitit mo ito, sige lang. Pero masama yun para sa puso mo. Wala kang puso. Halata sa pagmamaneho mo ng motor. Nakuha mo ba si Nick White? Hindi. Sige. Kaya ngayon, alam na natin kung bakit tumatakbo ang taong ito. Pero ang paborito kong bahagi ay nung nahuli nila siya, pinuna pa niya sila dahil hinabol siya. Sabi niya, muntik na akong mamatay. Ano bang ginagawa niyo? Alam mo, parang ganito na siguro nangyari dati. Tumakbo na siguro siya mula sa atin noon at pinatigil nila. Kaya iniisip niya ang gagawin ulit nila, pero hindi na ngayon. At mabilis talaga, pare. Oo. Ang galing ng trabaho. Ang galing ng deputy sa pagpapanatili ng kalmado natin sa buong habulan na yon. Astig na trabaho. Mukhang naubusan siya ng gasolina, yung nagmomotorsiklo. Malamang naubusan siya ng gasolina, pero paano naman? Kasi hindi ako naniniwala na basta na lang siya. Ibig kong sabihin, posible na nagpa siya lang siyang sumuko. Pero hindi ganun ang itsura ng nangyari. Diretso siyang nagmaneho mula Richmond County hanggang Lexington County, papunta sana ng Chapin, kaya malayo rin ang tinakbo niya. Yan ang isang disbentahe ng motorsiklo. Tama yan. Naubusan ng gasolina. Mabilis. Lalo na kapag mabagal ang takbo. Tama. Nasa Richland County ako, kasama ang lalaking sa wakas ay nahuli matapos ang mahabang habulan ng motorsiklo. Parang sanggo na lalaki ang pagsabog. May dala siyang ilang droga. Parang sanggo na lalaki. Sige, kung ganun. Kokaina yan, pare. Oy. May kokaina ba dyan? Sana wala. Arestado ka na, pare. Ayos? Padalos-dalos na pagmamaneho. Hindi tumigil ng pandarin ang mga ilaw ng pulis. Panggangalakal ng kokaina. Ayos ba? Nagkaroon ka na ba ng kaso tungkol sa droga dati? Kakatapos lang dati. Tanjay na nag-enjoy ka naman. Ayoko na sa mga kalokohan to. Takot talaga ako, pare, alam mo yan. Kita ko naman. Lagi akong naloloko, pero sumakay pa rin ako sa dirt bike at iba pa. Paano ka naubusan ng gasolina? Pare. Tinanong niya kung gusto ko yung hindi paralisado, pero parang ganun talaga. Tinanong niya ako kung gusto kong sumakay. Hindi naman tayo pupunta kay Taigo dito at titingnan kung ano meron doon, kung saan ka gagaling o kung ano hindi maganda. Pinipigilan kita palagi dahil munti ka masagasaan ng kotse. Oo, pero bakit mo ako pipigilan? Wala na rin sina Elisha at lahat. Ayaw mo pa rin gawin kasi may dala kang droga. Ibig ko sabihin bakit mo ko imbestigahan doon? Kasi wala akong lisensya, di ba? Ikaw lang nagsabi niyan, hindi ko naman tinanong. Sang loob mo yung sinabi. Kailangan mo siyang hanapin. Gets ko na, oo. Hindi ka naman magugulat. Hindi ka naman tanga. Oo. Sige, anong first name mo? Bro? Jason. Dalhin mo ako dito. Sige, wala ka namang alam na warrant laban sa'yo, tama? Okay. I-check ko lang siya sandali, okay? Wala siyang ilaw sa bisikleta niya, kaya hihintuin ko siya at titingnan kung anong nangyayari. Tego! Halika dito! Halika dito! Here! Raymond, halika dito.
Ang puting lalaki na nakabisikleta ay... Wala na. $23. Huh? Tumatakbo na naman siya. Moreno siya. Talaga? Gary? Ah, si Gary ba yun? Gary, tumayo ka. Sige. Tama, tumayo ka. Handa na ako. Handa ka na ba? Meron pa ba siyang $14 Lumalaki ka na. Ayos na, nakatakbo ka bro. Pwede ka nang tumayo. May nagawa tayo ngayon. Woo! Ang weird. Oh. Si Shannon ito. May guantes ka? Shannon. May guantes ka ba? Sa harap? Dito. Sumandal ka lang dito sa kotse na to. Nanginginig ako. Sige, gamitin mo ang kotse para balanse at sumandal ka. Ganyan. Ayos ka lang ba? Relax lang. Sandali, tigil, makinig ka. Gary, makinig ka sa akin. Relax lang. Sige, relax lang. Langhap. Buga. Langhap. Buga. Mag-ingat ka rin. Gary, mag-relax ka. May tama ka ba? Ano ang tinira mo? Sige. Kailangan mo ba ng medical na atensyon? Oo. Tapos na kami sa'yo na paikot-ikot lang. May kaunting methamphetamine dito at mukhang marijuana ito. Yung maliit na balat, yung mga kristal, yan ang meth. Vig, hindi loaded yan, pero gamit nila pang turok. Sa huli, dadalhin pa rin siya sa ospital dahil sa ilang kondisyon niya. Makakasuhan siya ng obstruction, possession ng ipinagbabawal na gamot, at drug paraphernalia. Ang puting forerunner, pa-kanluran na ito ngayon. Oh, nakapatay ang mga ilaw nito. Bumalik na ito sa westbound sa Madison. 12 F na mga kaso. Sige, may isa na. Fix off, Ross. Kopya papuntang timog, lampas ng hull sa model. Kailangan ko ng malinis at looting curtain. 104. May tumatakas na sasakyan mula sa ibang lungsod na yon ay tumakas din dito. May kaso itong pagtakas at pag-iwas sa pulis. Hindi ito mabilis pero papunta pa rin sa timog sa model. Mga 25 milya bawat oras lang ang takbo nito. Pero ngayon, pabalik na ito sa Fairview mula sa model. Positibo ang ticket, marami ang kasali.
bibigo ito dito, hindi ba? Coming up on you. Guys, finally, move real quick. Oh, Sean, nagmamanayan ng suspect natin. I found coming up to Japan. Dogs right behind you, Jay. Mita ako nga, pero masasapul mo yung tagiliran ng pasahero. Sa tagiliran ng driver. Espesyal na kopya para sa atake. Umaandar siya ng mga 25. Magaling. Pag-contract, Quebec, Zulu, Ed, Tatlo, maring may tumapas mula sa sasakyan dito sa post office. Sila rin yun. Puting lalaki, tumatakbo pa siya daman. Naka-deploy na ang K9. Itaas mo ang mga kamay mo ngayon. Nakataas na ang mga kamay ko. Nakatutok sa'yo ang mga baril namin! May darating kaming asong pulis! Huwag kang lalabas! Itaas mo ang mga kamay mo! Itaas ang mga kamay! Itaas ang mga kamay! Humiga sa lupa! Humiga sa lupa! Humiga sa lupa! Ilagay mo ang mga kamay mo sa likod mo. Salamat! Wala siyang ginawa. Sinabihan lang akong tumigil. Nakita niya ang 2 bola sa likod. At nagsimula siyang umarte, parang, ipo-flash ko sila. Oo, i-flash sila. At ako naman, parang hindi ko alam kung anong ibig sabihin nun. At siya naman ay parang... Sinimulan na lang niyang gawin. Central 23 X-ray 11. Sinasabihan niya akong tumigil. Mali ang buong nangyayari. Hey, Chief! Tumayo ka dito. Salamat po, sir. Ang galing nun. Buti na lang dahil sa pagpapasingaw ng gulong, nahuli namin siya dito. Mukhang masyadong masukal ang gubat para makapagpatuloy pa siya. Kaya nailagay ni Opisyal Muñiz ang posas sa kanya. Medyo mas may sigla. Tumatakas na tayo ng malayo. Oo, siguradong may kaso tayo ng pagtakas, pagnanakaw at pagtutol sa pag-aresto. Posibleng tumaas pa ang mga kaso ngayon.